Yung pupunta naman tayo dito sa tourist stamp. Parang same lang. Same ang fake news eh. Ay, hindi po po. Ang paitokan kasi, yun yung Anim. Ano ba tayo? 5 lang. Ayun, dito na kami. Yun. Pasok na tayo. Nay, dalpor. Yun. Hindi, para sa'yo. Evidence mo yan na... Yung 5. Saan po yung 5? Kayo. Ay, okay. Ako po pala si Esperanza. Esperanza. Sa atin si Parang pangalang Spanish. Esperanza. Kasi hindi naman nakakapagtaka sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, we were run about 300 years, more than 300 years. Oh. Masasakit yung paano sa Dapat ako sa huli dahil kayong kinukuna ko. Yan, mga kasama natin yan. sakit siya. Nakita nila yung tapos yung nabayaran nyo sa registration nyo, yun ang pupunta sa local government. May share din siya sa national. Sana hindi lang papupunta sa bulsa ng karapat na. Ganyan. Nagtataka ako siya, sabi niya, parang konti lang ng tao dito, pero tatlo yung tumatakbong mayor sa Sagada. Oo, tatlo. Eh sabi ko, dadalawa lang. Ma'am, ilan po ang total population nitong Sagada? Okay. 19 barangay. Yan, dito. Picture muna daw po. Picture? Pa-picture sila. Dito lang ako sa likod. Hindi ka kasama sa picture? Sasama din, yan. Interview pa lang yan. Sementeryo daw yan. Sementeryo. Sementeryo. Wala namang mga teenagers dito, no? Ako. Dito daw pumupunta ang mga broken-hearted. Broken hearted po. Di ako Ako. pupunta dito. Bakit? Kasi sa Sagada, nandito yung forever. Pero ang pinakatutuo kung nasaan ang forever, dito sa cemetery. Kasi ganyan ang sample ng forever. Forever nung nakahiga. Walang bangunan. Walang bangon. Tulog maghapon. Oo. Pag nakikita nyo, di ba may mga bakante po, dadaanan natin. Ganun po. May mga bakante. Opo, yung walang laman. Oo. That Ay. is originally Nicho naman ito. for couples. Legal couple. Ah. kapag inas na gano'n, nag-divorce na sila. We're talking about legal couples. Pag nag-divorce na sila, bahala na sila sa buhay nila. Bakit naman po tayo, mga kabayan? Bakit na naman? So ito yung bakante, wala pa yung partner niya. Wala pa yung partner, inaantay. Yan. Dito daw ang forever. Couple talaga siya. Pang-couple talaga. Yan. Yan. Veterans, World War II. Are one of the oldest among the old. Hindi ko sinasabing siya ang pinakauna, pero sinasabi ko siya ang isa sa mga nauna. Hanggang sa pagtingin natin, naiiba siya. Sa 1941, Yan, iba yun. Pero ito yung Stone Age pa lang. Tapos hanggang pagtingnan nyo, iba-iba na yung itsura ng mga cross. Hanggang sa nagiging manghod, siya po yung hinahanap ni Sir. Ito po. Siya yung pinakasikat. Sikat. Yung F44, yung he is one of the 44 sa, yung fallen 44. Ayan. Ayon sa ating tour guide, ito daw ang isa sa mga
sundalo na nagbuwis ng buhay 1980, sa Mama Sapano. January 25, 2020. Strong soldier. Nowadays, siya na. Yung lahat ng mga tombs nito, yon meron yan. Uling? Instant na kandila ang gagamitin namin sa November 1st. Mga kahoy, magbubunfire kami dito. Fire. Ayun ang pinakakandila nyo po. Ha? Yun ang parang pinakakandila. So instead na kandila ang gamitin namin, yan, kasi noong panahon na in-introduce ng American missionaries introduced Christianism in Sagada early 1900s. So when they brought the church, they also introduced as the cemetery. So 6 feet under the ground sila ang nagturo niyan. Ngayon, every November 1st lang nagbubunfire dito lahat sa kasap yan. Pwede po kayong sumama sa panahon na yon. We do it in the evening of November 1st. Usually 5 hanggang 9 or 10. Bonfire, solemnly. Parang feast. Pinag-a-appoint feast. O, uling ang ginagamit nila. Imbis, ginagamit nila kahoy, imbis na kandila. Ang kanilang pinakakandila dito ay kahoy. Yan. Nasaan na kaya ang hanging kapin? Yun, bukas. Sino? Ayan, ang lalim. Papunta na tayo sa pababa ata tayo. Mga kabayan, medyo nakakapagod. Ayan. Ayan. Shhh. Yun sa baba, dito. O, ano. Puro pine tree. May technique pa rin pagbaba, dapat nakabuka. Ito may ano, bakal. Yung mga kasama natin. Ano po mga kabayan. Medyo palusong. Marami na tayong na kakasalubong. Yan. Oh, may nagpipicture-picture. Naku, delikado dun. Walang karga sa likod, oh. Oh. Delikado dun, oh. Naku, oh. Delikado mo pa picture dun, oh. Delikado dyan. Delikado. Yan ang itaas, oh. Nandito po tayo sa taas. Yan ang bayan ng Sagada. Mga kasama natin. Ayun may mga hangin. Ayun nakita. Nandito na po tayo sa hanging kapin. Ay, yung pala ang hanging kapin. Pababa, 15 minutes, pabalik. Magtatanungin natin ang ating tourist guide. Kung kaya mo. Siya po inintindi ko eh. Hindi, ayun mga alternate. Alternate kami sa ano, bata. Ayun po ba ang hanging kapin? Yes, yan po ang hanging coffins. Yan ang viewpoint ng hanging Picture coffins. kami doon na Yun ay ang hanging kapin. Okay, sige. Dito kayo lahat. Yan ang ating mga kasama. Pipicture na naman po tayo, mga kabayan. Dito ta. O yan. Kunan natin ng kung kinukunan tayo ng kukunan din natin ng video ang ating tourist guide. Pwede kayo mag-shortcut lang po doon. Mag-shortcutan doon. Sige po. Sige po, sige po, sige po. Baka hindi po nila alam yun. Daw sila. Dali lang. Ito, store mo ng patchat naman. Bakit po ganun ang paglilibing ng mga
yumaon nyo noon? Kasi ganun ang alam nila naman. Noon, Hindi katulad ng na kinaugalian sa Kapatagan na iniuhukay. Dito, iba but, naman. ah, Para maiba naman. ah, Para may pagka-unique. okay. Diba? Kaya yan ngayon, kung parehas sa Kapatagan noon ang ginawa nila, edi walang tourist spot ngayon sa Sagada. Oh, tama po. Diba? Oh. So yan, sa ngayon, ginawa ng mga ancestors namin yan. Sa ngayon, kaming mga descendants nila, Ang nakikinabang. pinapakinabangan namin sila. Oh, Yun. At dinadayo nyo mga turista. okay. O sige, una na kayo. May hagdan naman pala. Ayan. Meron hagdan. Pababa na naman tayo, mga kabayan. Kapsat, kasangkayan. Oh. Yun po ang dalawa nating kasama. Nahuli. Nakikita yung mga bato dito sa Sagada ng mga limestone. Ayan, sinisiksik lang yung mga kabaong. Noon pa yan. So nakikita nyo ang kulay ng kabaong at saka kulay ng bato. Halos pares na ibig sabihin napakatagal. Nag-age na siya. Oo. So may century ito na ilang century ito na nakuya. Yun pa lang. Maraming rock formation po dito sa Sagada. Tulad po ng rock formation na yun. Oh. Yan. Pababa na naman tayo mga kabayan. Kakabsat, kasangkayan. May mga nakakasalubong tayo mga turista. Ayun daw mga kabaong. Sinisiksik daw noon. Yun. Sa mga butas. Yun po mga kabayan. Yan. Yun. Ano. Mga kabayan, pababa po tayo doon. Oh, kailangan po, pag nandito kayo, ang focus nyo sa pagbaba. Huwag kayong gagaya sa vlogger na si Juan Masipag TV. Dahil habang naglalakad po siya, ay kumukuha po siya ng video. Oo. Mga kasama po natin. Mga kasama natin. Yan. Mabuti na lamang po ang iyong abang lingkod ay isinilang na mahirap. Nasanay sa mga mahihirap na trabaho. Pag-akyat sa bundok, magbuhat ng sako ng palay, mag-ani. Nakakabingi po ang katahimikan. Magpatugtog po tayo ng musika. Musika na babagay sa ganitong kapaligiran. Kahoy lang naman ang matitigan dito. Ito daw. Pwede silipin. Tahimik daw. Or sinasabi tulad sa taas. Sa hangin.
panahon. Ano kaya naman pupunta natin kabayan? Dito. Hirap. Yan po. Naupo na po ang kasama natin. Yan po. Nandito na tayo sa hanging kape. Sa kabila ng hirap ng ating paglalakad, ay narating din po natin ang lugar nito na ating inaasam upang masilayan. Parang buhay natin, may mga hirap at sa kabila ng mga hirap ay nandoon ang tagumpay at kasiyahan. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ngayon po ay inihiling po ng inyong abang lingkod na si Juan Masipag TV na isang hindi popular na vlogger na mag-subscribe po sa aking munting channel. Mag-like, mag-komento po at i-share po natin upang mas lalo pong lumaganap ang ating channel sa social media. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung walang baby lahat po ng mga yan ay elders. Pag sinabi mong elders, natatanda na kasi namatay po sila sa bigat. Tapos yung maliit na yan, dental position. Dental position. Yan, nakita niyo po yung upuan doon? Yung sirang upuan? Yan po ay pinapaupo habang ginagawa po yung ritual. Ayun, nasirang upuan. Wooden chair. Kaya lakay pagbasin. Yan, pinapaupo po sila habang ginagawa yung ritual during the wake. Ano ba yung wake sa Tagalog? Funeral. By 24 hours yun, na yan ay kinakausap sila in terms of singing or in terms of salita lang. Kinakausap yun. Yung bukay ang kinakausap yung bukay. Di ba tayo din, pag dumadaan tayo, kakausapin natin yun. Sa kanila, in terms of singing or in terms of words na. Kaya after the burol, ibabalot siya sa very special kind of burial cloth na woven. Di basta sa cloth yun. May design siya. Tapos ibabalot siya na para inong fetal position. So magiging parang bola siya. Tapos isa-isa na dadalhin dito. Pero mauna yung ang coffin. Mauna yung coffin, kunyari sa hapon. Usually kasi kapag matatanda after lunch, usually alauna after lunch. So yung coffin, isasabit muna dyan, tapos susunod yung body. Tapos yung body na yan, ang unang mag-ano dyan ay yung sa pamilya, and then sunod yung community. Yan. And syempre on the third day, usually kapag natural death kasi, usually yan 2 nights, walang ibang sa so, on the third day, kailangan ko ibiyahe siya. Siyempre, may amoy na po siya. Iyon, ang paniniwala noon ay blessing daw yun. Blessing. Kung matagtaan ka, blessing yun. Pero ang usually mga binata. Kapag may, kunyari kayo, hindi siya pwede. Kasi meron kayong baby. Ganon. Kung puntis yung asawa, ganon din. Pwede pumupunta sa mga lugar na ganito. Anyway, ang pinakauna dyan accordingly doon sa taas yung may cross, that is sometimes 1960s and latest times 1960s. Below Bumitog or just before Bumitog. Ayan, yung medyo new, bago yung, parang bago yung yung Bumitog pero mas bago yung nababa niya. 2010 ang pinaka-latest dyan. Tapos mula nung COVID time, wala na po. Nung nagbukas na ulit, yung tapos na yung COVID time, wala na in-stop dito sa Central Sagada. Kasi ang pinag-uusapan kasi nung COVID time ay puro virus. Tapos,
yun, pinahinto dito sa Central Sagada kasi halos araw-araw pinupuntahan natin. Oo. Ngayon, ang belief nila noon, bakit? Ang tanong kasi niya kanina, bakit hindi nililibing 6 feet under the ground? Ang mga tao noon po kasi ay nakatira sila sa cave. Ano yung caveman? Hindi nila alam na maglibing ng minatay. So, ang alam nila, sinisiksik lang dyan. Pero, syempre, nakalagay sa kahoy. Kung bakit pala short yan, noon kasi parang kulang tayo ng puno. Kasi itong mga ano na to, bago lang naman ito eh. Dumami na. So, para magkasya sa family, yung kahoy. Ang lalaki, responsibilidad mo, Mr. Asawa, husband, na maghanap ng kabaong nyo, ikaw at yung asawa. Responsibilidad mo yan. Habang nung malakas ka pa, gagawin mo, maghanap ka doon sa malayo. Kaya para magkasya sa inyong dalawa, edi putulin mo para magkasya. At saka napakabigat. Yan. Ang belief pala nila is animism. Hanggang ngayon naman may nag-a-apply yung belief na yun. Animism. Animism, alam niyo po ba yung animism? Chap-chap? Chap-chap. Animismo po yung ano? Animismo, hindi siya paganism. Hindi siya Christianism. So Christianism yung inintroduce ng American missionaries sometimes very early 1900s. So habang kahit na nandyan ang Christianism, ang mga ito ay will nila na pumunta dito kasi sometimes 1960s eh. So will nila na pumunta dito. Ngayon naman, ngayong panahon na to, sa panahon natin, ini-introduce din naman yung cremation. So lahat naman tayo, hindi naman natin tanggap pa yung cremation. Yung iba, okay lang. Yung iba naman, gusto ko pa rin doon. Ayun. Ano pa? May itatanong po ka ba kayo? Para sagutin natin kung kayo po kang sagutin. Babalik na po tayo. Bakit po nandito tayo? Ibig sabihin niyo po, mga caveman ng mga tao. Kaya ganyan ang paraan nila ng paglilibing ng inyong mga yumao. Ang mga unang tao sa Sagada, hindi natin nakita pero according sa story, sa science din, ang mga una, nakakatira sila sa cave. Nakikita natin, pwedeng patunayan natin kasi sa Sagada, ang daming mga bato. So nakatira yung mga tao sa cave. Tapos, nung medyo tumagal-tagal, natuto na silang gumawa ng kugon house. Ba yung mga kugon house? Yung mga nipa house? Sa amin dito, kugon house. Kung sa lowlands, nipa. Kasi may nipa kayo doon. Nipahan. So hanggang ngayon, moderno, natuto na tayong gumawa ng mga bahay natin yung nakikita natin ngayon. Ganun po. Ibig sabihin noon po, sinabi nyo nga na kaya may ang mga kabaong kulang sa puno. Ibig sabihin noon, wala, parang bundok ng bato lang ito noon. Bundok siguro. Siya. Meron Pero, namang mga puno dito, pero yung mga ganitong puno, ang nakikita yung mga pine trees na yan, ay galing yan sa Benguet. Kaya ang tawag dyan sa pine trees na yan ay Benguet pine trees. Hindi po native. Hindi native yan, dito. Hindi native sa Pilipinas yan. Dala ng mga foreigners yan dito sa Pilipinas. Kasi yung mga pine tree. Oo. Pero, mga ganito ang puno dito. Yung mangga, hindi pwedeng... siguro nag-ano na lang. Yung mangga. Mangga? Pwede po. Yung Indian Mingo, ang alam kong tumutubo dito sa aming malamig. Pero meron din naman pong mangga sa medyo mainit na lugar ng Sagada. Kasi meron naman kaming valley, Southern Sagada. Medyo mainit kasi may langka sila dyan, may papaya sila. Kasi medyo mainit. Dito lang sa sentro, malamig kasi. Pero ngayon wala nang naglilibing na ganyan. Wala nung Dito. Ito pala, kung bakit hinahang, no? Kung bakit hinahang. Kasi pwede naman hindi siya ihang. Ito lang, kung bakit hinahang, para maiwasan doon sa vandalism. Vandalism ng animals. Ang animals naman, dalawang klase yan eh. Animals na 4 na paa at animals na 2 pa. Yun po yun. Kasi sa iba, kung kayong dumating noon, pinakita ba nila sa inyo sa taas? taas na... Doon sa may daanan? Kung gusto niyong tingnan, pwede nating daanan yan sa taas. Hindi na po. Pauwi na po tayo mga kabayan.
Pahon. Pabalik na itong mahirap. Against sa gravity. Maingat. Yan o, maraming papunta. One way. Yun. Saan ba tayo? Pakyat. Pabalik na po tayo. Mga kasama natin. Yan po. Palabas na po tayo mga kabayan. Palabas na po tayo. Yan. Time check po. Ngayon po ay alas 11 na ng tanghali. Lalabas na po tayo mga kabayan. Yung medyo malamig na dito. Diretso na tayo sa simbahan. Mga kabayan, kabsat, kasangkayan, nandito na po ulit tayo sa simbahan ng Sagada na tinatawag na St. Mary Episcopal Church.